Welcome sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ito ang Saud Beach at ito na rin ang halfway mark ng ating journey. Nakarating na tayo ng tuktok ng Pilipinas at isa sa reason kung bakit tayo nagpunta rito is para malaman kung kaya ba ng G32 IDM na ma-reach ang more than 1,000 kilometers na takbo gamit lamang ang combination ng isang full charge at full tank. Kaya bago simula ng challenge ngayong araw, tinignan na muna natin kung ilan na ang natakbo nitong G32 IDM. Matapos takbuhin ang more than 500 kilometers mula Quezon Avenue hanggang Ilocos Norte, naka 551 kilometers tayo. Tapos dito sa gauge, mayroon pa siyang combination ng 562 kilometers na pwedeng takbuhin. Hindi pa kasama dyan yung pagre-regenerate ng battery. So ang ibig sabihin, yung more than 1,000 kilometers na target, posible talaga. Yun, kung dadaanan pa rin namin yung same na ruta na dinaanan namin papuntang Ilocos Norte. Pero hindi ko alam kung saan kami papunta ngayong second day. Kaya tara, simulan na natin. Hey guys, so nandito na kami sa Patapat Natural Park. Kung makikita nyo sa mapa ng Pilipinas, nasa bandang ulo na yan ng Luzon. Okay, so ito na rin yung magiging farthest namin na pupuntahan dito sa Luzon. Kasi syempre, after dito, pabalik na yung aming way. Pero meron pa kaming dadaanan mamaya. Tapos hanggang doon na kami bukas. So, hindi ko muna sasabihin kung saan kami pupunta, pero enjoy nyo muna yung napakagandang view ng Patapat Natural Park. Papakita natin with a drone shot. Guys, so dinala nila kami rito sa Paway Sand Dunes para ma-experience at madala yung G32 sa kanyang natural habitat. Siyempre, 4x4 to, kailangan malaman natin kung kaya niya yung sand dunes. Sir! Yes, sir. First timer ko to, kaya kakailanganin ko yung tulong mo. Si Sir Leland nga pala, since 8 years old is nag-off-road na. Yes, sir. Okay, so siya yung magiging guide natin. Tsaka si Sir Sunny yung kasama ko mamaya. Yes, sir. Yun. Kala ko wala akong kasamang pro sa kotse, kakabahan talaga ako. Sir, good luck sa atin. Yes, sir. Thank you. Yan, so si Sir Leland dito sa isang 4x4, tapos doon ako sa isa. Okay, tara guys. Yan, so eto na guys, nandito na tayo sa isang 4x4 na G32. So kasama natin si Sir Renz, yung ating videographer, si Wifey na nag-seatbelt pa talaga, parang natatakot ka, and then yung ating kasamang pro off-roader si Sir Sunny. Hindi, matutulog lang po ako. Ay, matutulog ka na, sir. Sir, wag ganun pa. Magpagulong-gulong tayo sa may buhangin. Tara guys. First time kong sumabak sa isang off-roading activity at ang una kong sasabakan, ang sand. Ito nga mga bossing, sa pagpasok pa lang sa sand dunes, challenge na agad. Dahil sa pinaka-entrance pa lang, paahon agad na buhanginan. Dito drivers, kamusta? Kaya naman, kaya niyo daw? Roger. Pumapanik pala kami, pumapanik. We are on the top na. Sige lang, huwag kang bibitaw basta-basta. Kaya nga, regulate mo yung acceleration mo na dahan-dahan lang. Okay, sir. Diba? Tama, pag regulate mo na dahan-dahan, kita mo, di ba pumapanik Oo. ka? Huwag kang bibitaw kasi pag bumitaw ka, additional wheel spin eh. Oo, sa bagay. So go lang ng go. Kaya, sige lang. Yung nga pansin ko pag pag bumibitaw ako medyo bumabalik tayo. Roll ka lang, sige lang. Ayun, ganun ginagawa ni Sir Leland, do. Grabe. Slow mo, ganda niyan. Grabe. Kaso, ano, Kinukuha na siya ng video eh. sige Anthony, kaya nasa, di ba may mapagano. Successful ang unang pag-ahon, pero dito sa loob, marami akong dadaanan na talagang napahirapan ako ng gusto. Kagaya dito, hindi ko kinaya, kaya yun, kapag ka medyo hindi ako kumakapit. Yan, kagaya niya, no? Ano, reverse. Reverse. Atras, sige. Ah, Sige, atras. atras, sir. Atras, sige, tapos. Tapos, brake. Forward. Hanap ka ulit kalye. Dahan-dahan lang gas, dahan-dahan.
Iwan. Up, reverse. Reverse. Leland standby. Reverse. Sige, reverse mo ng mahaba. Alisin mo dito sa kali na to. Sige lang. Yan, sige pa. Baba mo pa. Hanap ako iba, sir, no? Bailuhan mo. Ay, bumaon na ako. Hindi, wag mo, sige pa. Huwag ko na daanan yun, sir, no? Kasi na ba yung kali? Huwag ako dyan, sir. Dito, Sige, dito. baba ka pa. Kita mo yung may tire mark sa kaliwa? Apo, Oo. doon ako, sir. Sige. Gas ka dahan-dahan. Gas. Kaliwa konti. Yan. Sige, gas. Diba, lumalabas ang pagiging newbie ko dito sa Sand Dunes. Pero buti na lang, meron akong guide. Gas. Pareho lang naman ang sasakyan na dala namin ni Sir Leland. Walang kahirap-hirap yung ginawa niyang pag-ahon. Pero sa akin, makikita nyo na hindi ko kinaya. Napaatras pa tayo. Lumubog na kasi yung gulong ko dun sa mismong buhanginan. Dahil ang trick pala rito, dahan-dahanin mo ang pag-andar at wag mong panggigigilan yung accelerator. Dahil the more na pinanggigigilan mo ang accelerator, lalo ka lang babaon dahil yung gulong mo naghuhukay lang sa buhanginan. Go, Sir Leland! Grabe! Talagang in-enjoy niya yung tito dito. Sana marunong mag 4x4. Grabe oh. O, diba? The beast on its natural habitat, literal. Akala ko talaga, panonoorin ko lang si Sir Leland habang gumagawa siya ng mga stunts. Pero ang sabi nila sa akin, kailangan ko daw siyang gayahin sa mga nagawa niya. Nako, kabado malala. Tapos akala ko kasama ko siya dun sa loob ng sasakyan. Kaso, bigla siyang tinawag. Sabay daw pala kaming gagawa ng stunt. O ano, ready na ba kayo makakita ng G32 na magpapagulong-gulong sa buhanginan? Tignan nyo ako, habang si Sir Leland nagpapaalikabok na, ako naman pa-chill-chill lang na nagmamaneho. Buti at kasama ko dyan si Sir Sunny para turuan ako kung paano ko magagawa yung mga successful na tricks kahit yung basic lang. Tignan nyo, ito yung first attempt ko, parang wala lang, di ba? Tignan natin yung second attempt kung magagawa ko ng magpaalikabok. Basta kung ano yung sinasabi ni Sir Sunny, sinusunod ko lang. Pag sinabing liko, liko. Pag sinabing tapak, tapak. At ayan, nakapagsaboy na rin ako ng buhangin sa mga nanonood. O, di ba? Yung ganitong klase ng experience, nakakakaba sa totoo lang. Pero, grabe rin pala yung excitement at fulfillment. Malaking bagay sa akin dyan yung mga tips na sinabi ni Sir Leland. Tapos yung guidance si Sir Sunny habang nagdadrive ako. Pero ang pinakamalaking bagay na nakatulong sa akin para magawa ko yung mga stunt na yon, yung napakagandang suspension nitong G32. Pag pinapadrift ko kasi yung sasakyan sa buhanginan, walang pakiramdam na para siyang tataob. Tapos yung steering pa, napakalambot. Grabe, hindi ka mahihirapan na mag-steer left to right. After natin dito sa mainit na lugar, aba, diretso pala kami sa malamig. Pupunta ng Baguio. Pero bago dumiretso doon, dumaan muna sandali sa Vigan. Inabot na kami ng dilim pero nasa Burgos, La Union pa lang kami. Kinailangan na rin kasi talaga namin dyan na magbagal. Bukod kasi sa umuulan na, madilim pa. Tapos yung dinadaanan namin, etong pasigsag-sigsag na daan na to papuntang Baguio. Grabe, paahon to. Sa akin okay lang kasi naka 4x4 ako eh. Pero ang inaalala ko rito si Sir Leland kasi sa kanya yung hybrid na sasakyan. Siyempre nakakaapekto yung mga paahon na kalsada na to sa total range niya. Mas mabilis din kasi magdi-deplete yung battery power niya pati yung kanyang fuel kasi nga puro paahon. Kahit nga sa akin mas malakas ang konsumo ko kasi puro ahon yung nangyayari. Ganun naman talaga sa kahit na anong sasakyan. Finally guys, so nandito na kami sa Baguio. Yung aking ice, very basic yung mga ahonan. Ito si Sir Leland, kamusta? In hybrid ko, I was very happy with the performance coming up here to Baguio. And surprisingly, may range pa ako natira for tomorrow. O paano guys, time to rest na. Medyo mahaba yung araw namin for today and bukas, pasyal pa. I'll just have to recharge and refuel pa before we go back to Manila. Okay, good. Good night. Alright, good night.